Pulong Essay Kalagitnaan ng Linggo ng MG, Saksi Enay Jehovah. Para Essay Linggo na Mayo 18 tandang bawas 24, 2026. MG Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, ang mapagmahal at mahabaging magpapalayo. Mahal na mga kapatid, napanood na ba ninyo ang isang magpapalayok na gumagawa? Taglay ang pagtitis at pag-ingat, kumukuha siya ng isang tipak ng luwad at sinisimulan itong hubigin. Kung ang luwad ay hindi pa tama, hindi niya ito itinatapon. Sa halip, inayos niya ito, pinapalambot, at patuloy na ginagawa ito hanggang sa ito ay maging isang bagay na kapaki-pakinabang at maganda. Ngayon, makikita natin kung paano si Jehovah ay katulad na mapagmahal na magpapalayok na yon. Hindi siya malupit o walang tiyaga. Siya ay mapagmahal, mahabagin, at lubos na interesado sa paghubog sa atin para sa ating ikabubuti. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin kung paano nagpapakita ng habag si Jehovah. Mangyaring bumaling sa ating unang mahalagang kasulatan, ang Isaias 63:9. Sinasabi nito, sa lahat ng kanilang kapiyatian ay napiyati siya, at iniligtas sila ng kanyang sariling personal na mensahero. Sa kanyang pag-ibig at habag ay tinubos niya sila, at binuhat niya sila at dinala sila sa lahat ng mga araw noong unang panahon. Nakakaantig na kasulatan. Pansinin ang mga salitang, sa lahat ng kanilang paghihirap ay nababagabag siya. Ipinapakita nito na nakikiramay si Jehovah sa kanyang bayan. Kapag sila ay nagdurusa, hindi siya malayo o walang pakialam. Nararamdaman niya ang kanilang sakit. Isipin ang mga Israelita sa Ehipto. Sila ay labis na nagdurusa sa ilalim na malupit na pang-alipin. Ang kanilang buhay ay mapait at mahirap. Ngunit nakita ni Jehovah ang lahat. Narinig niya ang kanilang mga daing. Naunawaan niya ang kanilang sakit. At ano ang ginawa niya? Sinasabi ng kasulatan, sa kanyang pag-ibig at habag ay tinubos niya sila. Kumilos si Jehovah. Iniligtas niya sila ng may dakilang kapangyarihan at dinala sila sa kaligtasan. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Kahit na dumaranas tayo ng pagdurusa, alam ni Jehovah. Nakikita niya ang ating kinakaharap. Naunawaan niya ang ating mga paghihirap. At tulad ng isang mapagmahal na ama, siya ay naantig ng habag. Ngunit may isa pang bagay na dapat nating maunawaan. Minsan, ang mga paghihirap na kinakaharap natin ay hindi sanhi na iba kundi ng ating sariling mga pagkakamali. Maaari tayong magsabi ng isang bagay na pinagsisisihan natin, gumawa ng maling desisyon, o kumilos ng hindi nag-isip. Pinababayaan ba tayo ni Jehovah sa ganitong mga sitwasyon? Hindi. Nakikitungo pa rin siya sa atin ng may habag. Gayunpaman, hinahayaan niya tayong harapin ang mga bunga ng ating mga kilos. Bakit? Dahil iginagalang niya ang ating malayang pagpapasya at tinutulungan tayong matuto. Kung magkamali tayo, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong mapagpakumbabang lumapit kay Jehovah sa panalangin, aminin ang ating pagkakamali, at humingi ng tawad. Kapag ginawa natin yon ng taos puso, hindi tayo itinatakwil ni Jehovah. Sa halip, sinusuportahan niya tayo at tinutulungan tayong sumulong. Ngayon, isaalang-alang natin ang isa pang magandang ilustrasyon na tumutulong sa atin na maunawaan ang pakikitungo ni Jehovah sa atin. Pakibasa ang Isaias 64:8. Sinasabi nito, ngunit ngayon, O Jehovah, ikaw ang aming ama. Kami ang luwad, at ikaw ang aming magpapalayok. Kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ito ay isang nakaaliw na larawan. Inilalarawan si Jehovah bilang isang magpapalayok, at tayo ang luwad sa kanyang mga kamay. Ano ang ginagawa ng isang magpapalayok sa luwad? Maingat niya itong hinuhubog. Inaalis niya ang mga dumi. Nagdaragdag siya ng tubig upang maging malambot at madaling gamitin. Pagkatapos ay hinuhubog niya ito upang maging isang bagay na kapaki-pakinabang. Sa katulad na paraan, hinuhubog tayo ni Jehovah, hindi sa pisikal, kundi sa spiritual. Tinutulungan niya tayong baguhin ang ating pag-isip, ang ating mga saloobin, at ang ating pagwugali. Paano niya ito ginagawa? Ang isang pangunahing paraan ay sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Kung paanong pinapalambot ng tubig ang luwad, pinapalambot din ng salita ng Diyos ang ating puso. Tinutulungan tayo nitong alisin ang maling pag-isip at malinang ang mga katangyang nakalulugod kay Jehovah. Kaya naman napakahalaga ng regular na pagbabasa ng Biblia. Kaya naman napakahalaga ng pagdalo sa mga pulong. Sa bawat oras na ginagawa natin ang mga bagay na ito, hinahayaan natin si Jehovah na hubigin tayo. Ngunit narito ang isang mahalagang tanong. Ano ang mangyayari kung ang luwad ay lumalaban?
Kung ang luwad ay tumigas at ayaw hubugin, wala nang magagawa ang magpapalayok dito. Sa katulad na paraan, kung lalabanan natin ang patnubay ni Jehovah, mas mahihirapan siyang hubugin tayo. Kaya kailangan nating manatiling malambot at handa. Kahit na dumating ang pagtutuwid, dapat natin itong tanggapin. Kahit na mahirap ang pagbabago, dapat tayong makipagtulungan. Tandaan, ang layunin ni Jehovah ay hindi ang saktan tayo. Ang layunin niya ay gawing mahalaga tayo. At isipin ito, ang isang magpapalayok ay hindi nagmamadali. Matiyaga siyang gumagawa. Sa katulad na paraan, si Jehovah ay matiisin sa atin. Naunawaan niya na ang pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Kaya kung sa tingin mo ay hindi ka pa nakakarating sa nais mong espiritual na kalagayan, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi sumuko si Jehovah sa iyo. Patuloy pa rin siyang gumagawa sa iyo. Mahal na mga kapatid, si Jehovah ay tunay na isang mapagmahal at mahabagin na magpapalayo. Nararamdaman niya ang ating sakit, tinutulungan niya tayo sa ating mga paghihirap, at matiyagan niya tayong hinuhubog upang maging mas mabubiting tao. Habang tinatahak natin ang linggong ito, tanungin natin ang ating sarili, hinahayaan ko bang hubigin ako ni Jehovah? Nanatili ba akong malambot at tumutugon sa kanyang patnubay? Kung gagawin natin ito, makatitiyak tayo na patuloy tayong huhibigin ni Jehovah upang maging isang bagay na maganda at mahalaga sa kanyang paningin. At kay laking pribilehiyo ang mapabilang sa mga kamay ng isang mapagmahal na magpapalayo. MG Spiritual Enehias. Para Essay Linggo na Mayo 18 tandang bawas 24, 2026. Isayas 62 tandang bawas 64. Tanong 1. Isayas 63, 1-0. Ano ang itinuturo sa atin ng talatang ito tungkol sa pagtitis ni Jehovah? Ipinapakita ng Isayas 63, 1-0 na bagamat si Jehovah ay napakamatisin at maawain, ang kanyang pagtitis ay may mga limitasyon kapag patuloy siyang nilalabanan ng mga tao. Patuloy na nagrebelde ang mga Israelita at kalaunan ay binawi ni Jehovah ang kanyang suporta at hinayaan silang harapin ang mga bunga ng kanilang mga ginawa. Itinuturo nito na ang presensya ni Jehovah ay hindi dapat ipagwalang bahala. Maaari siyang magbigay ng oras at mga pagkakataon upang itama ang isang maling landas, kahit na patuloy na gagabay at tutulong. Ngunit kung ang isang tao ay tumangging magbago, hindi kailanman babaliwalay ni Jehovah ang pagkakamali magpakailanman. Karagdagang komento, ito ay isang seryosong paalala sa pang-araw-araw na buhay. Maaring madaling ipagpaliban ang paggawa ng mga pagbabago o balewalain ang pagtutuwid, inisip na may oras pa. Ngunit hinihikayat ng talatang ito ang mabilis na pagtugon kapag ginagabayan o itinuwid. Nakakatulong ito na makita ang presensya ni Jehovah bilang isang pagkakataon upang umunlad, hindi isang dahilan upang manatiling komportable sa isang maling landas. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbabasa ng Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Ipinapakita ng Isayas 62, 2 na binibigyan ni Jehovah ang kanyang bayan ng isang bagong pagkakakilanlan at karangalan. Maaari itong maging nakapagpapatibay loob para sa isang taong dating nakaramdam na hindi napapansin o walang direksyon. Ang paglilingkod kay Jehovah ay nagbibigay na malinaw na pagkakakilanlan at layunin na mas makabuluhan kaysa sa anumang inyaalok na mundo. Ipinapakita ng Isayas 62, 6, 7 ang kahalagahan ng pagtitiyaga sa panalangin at hindi pananatiling tahimik sa pagpuri kay Jehovah. Makakatulong ito kapag tila walang sagot ang mga panalangin. Hinihikayat nito ang patuloy na pananalangin at magtiwala na nakikinig si Jehovah at kikilos sa tamang panahon. Ipinapakita ng Isayas 62, 1-0 ang pangangailangang ihanda ang daan at alisin ang mga balakid para sa iba. Sa praktikal na pananalita, maaari itong tumukoy sa pagtulong sa mga baguhan sa kongregasyon na maramdamang tinatanggap sila. Ang isang simpleng gawa ng kabaitan o pampatibay loob ay maaring mag-alis ng mga hadlang na maaring magpahina ng loob sa kanila. Ipinapakita ng Isayas 62, 12 na pinahahalagahan ni Jehovah ang kanyang bayan at tinatawag silang hinahanap at hindi pinabayaan. Nakakaaliw ito para sa sinumang nakakaramdam ng kawalan ng pansin o pag-abandona. Tinityak nito na napapansin at lubos na pinahahalagahan ni Jehovah ang kanyang mga lingkod. Ipinapakita ng Isayas 63, 7 ang kahalagahan ng pag-alala sa tapat na pag-ibig at mga gawa ng kabaitan ni Jehovah. Makikinabang ang mga pamilya sa pag-usap tungkol sa kung paano sila tinulungan ni Jehovah noon. Nagpapatibay ito ng pasasalamat at nagpapalakas ng pananampalataya, lalo na sa mga bata.
Ipinapakita ng Isaias 63, siyam na nadarama ni Jehovah ang paghihirap ng kanyang bayan at sinusuportahan sila sa mga kahirapan. Nakaaliw ito sa panahon na mahihirap. Ipinapakita nito na hindi malayo si Jehovah, alam at nakikibahagi siya, na nagbibigay ng tulong kapag kinakailangan. Ipinapakita ng Isaias 63, 1-0 na ang pagtanggi sa patnubay ni Jehovah ay maaring humantong sa pagkawala ng kanyang suporta. Isa itong matibay na paalala na tumugon ng positibo sa pagtutuwid. Ang paulit-ulit na pagbaliwala sa patnubay ay maaring magpahina sa relasyon ng isang tao kay Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 64, 4 na kumikilos si Jehovah alang-alang sa mga matiyagang naghihintay sa kanya. Hinihikayat nito ang pagtitis. Naghihintay man ng ginhawa, mga sagot, o mga pagpapala, tinityak nito na gumagawa si Jehovah kahit hindi natin ito agad nakikita. Ipinapakita ng Isaias 64, 6 na ang mga pagsisikap lamang ng tao ay hindi makapagpapading matuwid sa atin sa harap ni Jehovah. Nakakatulong ito na mapanatili ang kapakumbabaan. Gaano man natin ito katindi gawin, umaasa tayo sa awa ni Jehovah, hindi sa ating sariling merito. Ipinapakita ng Isaias 64, 8 na si Jehovah ay parang isang magpapalayok na humuhubog sa kanyang bayan. Napaka-praktikal nito. Kapag nahaharap sa pagtutuwid o mga hamon, nakakatulong na makita ang mga ito bilang bahagi ng proseso ng paghubog ni Jehovah. Ang pagiging madaling turuan ay nagbibigay daan sa kanya na hubigin tayo upang maging mas mabubiting individual. Maging mabuti essay ministeryo essay larangan. Para essay linggo na Mayo 18 tandang bawas 24, 2026. Takdang numero 4 tandang bawas 6. Takdang aralin bilang apa. Pagsisimula ng usapan, 3 Pagpapamatoto essay publiko, paghahanap ng interes ng tao at pagsasayos ng follow. Sentro, pampablikong pagpapatoto card. Tagapaglathala, Precious. Tao, David. Precious. Magandang hapon. Ikinagagalak kong makita ka. David. Magandang hapon. Precious. May itatanong kaming gayon, ano sa tingin mo ang pinakakailangan ng mga taong gayon? Kapayapaan na isip, mas magandang buhay pamilya, o pag-asa para sa hinaharap? David. Yemem. Sa tingin ko, kapayapaan ng isip. Masyadong maraming stress sa mga panahong ito. Precious. Totoo yan. Maraming tao ang nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ano sa tingin mo ang pinakanagdudulot ng stress na yon? David. Trabaho, pananalapi, at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Precious. Naiintindihan ko. Iyan ang mga tunay na alalahanin. David. Minsan parang kahit gaano mo pa kasubukan, hindi talaga bumubiti ang mga bagay-bagay. Precious. Nakakapanghina ng loob yan. Gusto mo bang malaman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paghahanap ng kapayapaan ng isip, kahit sa mahihirap na panahon? David. Hindi ko yon mamasamain. Precious. Mabuti naman. May ilang maikling video at artikulo na nagpapaliwanag nito sa napakasimpleng paraan. Malumanay na nag-alok ng contact card. Kung gusto mo, pwede mo itong tingnan kung kailan mo gusto. Ayos lang ba kung dadaan ako ulit o magkita tayo rito sa ibang pagkakataon, para marinig ang iyong inisip? David. Ayos lang yan. Precious. Magaling. Kailan ang magandang oras para sa iyo? David. Siguro bukas ng hapon. Precious. Saji, nandito ako bukas ng hapon. Maganda kung ipagpapatuloy natin ang ating diskusyon. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Nagtanong ang tagapaglathala upang matuklasan ang interes ng tao. Nakinig siyang mabuti at hinayaan ang tao na ipahayag ang kanyang sarili. Hindi siya masyadong nagsalita, pinapanatiling balanse ang usapan. Natural ang tono, magalang at nakakaengganyo. Isang partikular na kayusan para sa follow-up ang ginawa. Takdang aralin bilang 5. Pagsubaybay, 4. Bahay-bahay. Tampok ang video. Ano ang nangyayari sa isang pag-aral sa Biblia? Tagpuan, pagbisitang muli. Tagapaglathala, Jessica. May-ari ng bahay, G. Daniel. Jessica. Magandang hapon, G. Daniel. Ikinagagalak kong makita kang muli. Noong nakaraan, nabanggit mo kung paano mo inisip kung paano makahanap ng kapayapaan at direksyon sa buhay. Kumusta na ang mga bagay-bagay simula noon? G. Daniel. Sinusubukan kong makayanan. Ngunit sa totoo lang, medyo nalilito pa rin ako tungkol sa mga bagay-bagay. Jessica. Naiintindihan ko. Maraming tao ang nakakaramdam ng ganoon,
lalo na sa lahat ng nangyayari. Ipinapakita nito na talagang gusto mo ng isang bagay na mas mabuti at mas matatag. G. Daniel. Gusto ko lang ng kalinawan, isang bagay na talagang gagabay sa akin. Jessica. Iyan ay isang magandang hanggarin. Iyan talaga ang isang dahilan kung bakit pinipili na maraming tao na mag-aral ng Biblia. Nagbibigay ito ng malinaw na gabay para sa pang-araw-araw na buhay at tunay na pag-asa para sa hinaharap. Noong nakaraan, nagpakita ka ng interes na matuto pa. May naisip akong isang bagay na maaring makatulong sa iyo na makita kung paano iyon gumagana sa isang simpleng paraan. May isang maikling video na pinamagatang ano ang nangyayari sa isang pag-aral sa Biblia? Ipinapaliwanag nito kung ano ang isang pag-aral sa Biblia at kung paano ito makakatulong. Gusto mo bang panoorin ito? G. Daniel. Ayos lang. Ipinapakita ang video. Jessica. Pagkatapos itong panoorin, ano ang napansin mo? G. Daniel. Gusto ko na simple at interactive ito. Hindi ito komplikado. Jessica. Tama. Dinisenyo ito upang maging simple at practical. Sa tingin mo, paano makakatulong sa iyo ng personal ang isang bagay na tulad niyan? G. Daniel. Sa tingin ko, makakatulong ito sa akin na mas maunawaan ang Biblia at marahil ay makadawa na mas mahusay na mga desisyon. Jessica. Napakagandang punto yan. Ang Biblia ay talagang maaring gumabay sa atin sa paggawa ng matalinong mga desisyon, mabawasan ang kalituhan, at magbigay sa atin na malinaw na pag-asa para sa hinaharap. At ang pag-aral ay maaring isayos sa oras na nababagay sa iyo. Handa ka bang subukan ito, kahit sa maikling panahon, para lang makita kung paano ito mangyayari? G. Daniel. Pwede kong subukan. Jessica. Maganda yan. Kailan magiging kombenyente para sa iyo? G. Daniel. Siguro Sabado na umaga. Jessica. Perpekto. Magplano tayo para sa Sabado na umaga. Sigurado akong makakatulong ito sa iyo. Paano inilalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Isinaalang-alang na mamamahayag ang pangangailangan ng tao para sa kalinawan at direksyon. Ipinakita niya kung paano mapapabuti ng pag-aral ng Biblia ang pang-araw-araw na buhay at mga inaasahan sa hinaharap. Ginamit ang video upang ipakita ang pag-aral sa isang simpleng paraan. Hinikayat ang may bahay na ipahayag ang kanyang sarili. Isang espesipikong kaayusan para sa isang pag-aral ng Biblia ang ginawa ng natural at magalang. Takdang aralin bilang 6. Paggawa ng mga disipulo, 5 min. Tema, handa na ba akong mangaral kasama ng kongregasyon? Sentro, pag-aral ng Biblia. Tagapaglasala, Godwin. Estudyant, Evans. Godwin. Evans, napakaganda ng iyong pag-unlad sa iyong pag-aral. Ngayon, pag-usapan natin ang isang layunin na inaasam na maraming estudyante, ang maging isang hindi bautisadong mamamahayag. Bago tayo magpatuloy, ano ang pagkakaintindi mo tungkol diyan? Evans. Sa tingin ko, nangangahulugan ito ng pagsali sa iba upang mangaral. Godwin. Tama yan. Nangangahulugan ito na maaari mo nang simulan ang pagbabahagi ng mga katotohanan sa Biblia sa kongregasyon sa ministeryo. Tingnan natin kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong pag-unlad sa ngayon. Regular kang nag-aral at dumadalo sa mga pulong. Paano ka nito natulungan? Evans. Talagang nakatulong ito sa akin na mas maunawaan ang Biblia at mapalapit sa Diyos. Godwin. Nakakapagpatibay yan. Nagtatayo ka na matibay na pundasyon. Isaalang-alang natin ang ilang punto na makakatulong sa iyo na malaman kung handa ka na. Una, nasisiyahan ka ba sa iyong natututuhan at nakakaramdam ka ba ng pagnanais na ibahagi ito sa iba? Evans. Talagang nasisiyahan ako. Minsan kinakausap ko pa nga ang aking mga kaibigan tungkol dito. Godwin. Napakagandang senyales iyan. Pangalawa, ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong kaugnayan kay Jehovah? Nakikita mo ba siya bilang totoo at gusto mo siyang palugdan? Evans. Nagsimula na rin akong manalangin ng mas regular. Godwin. Napakahusay niyan, Evans. Talagang pinahahalagahan siya ni Jehovah. Ang isa pang mahalagang punto ay ang pagpili na mabubiting kasama. Sinisikap mo na bang makipagkaibigan sa mga umibig kay Jehovah? Evans. Nasisiyahan akong makasama ang mga kapatid sa mga pulong. Godwin. Napakaganda niyan. Ang ganitong uri ng pakikisama ay nakakatulong sa atin na manatiling matatag. Gayun din, habang natututo tayo ng katotohanan, gumagawa tayo ng mga pagbabago sa ating buhay. Nagawa mo na bang yayon ang iyong buhay sa itinuturo ng Biblia? Evans. Gumawa ako ng ilang mga pagbabago, at pinagsisikapan ko pa rin ang iba.
Godwin. Ganito mismo ang pagunlad, hakbang-hakbang. Maganda ang iyong ginagawa. Ngayon, pag-isipan natin ang isang layunin. Batay sa iyong pagunlad, ano ang mararamdaman mo tungkol sa pagsisikap na maging isang dibautisadong mamamahayag? Evans. Gusto ko yan. Godwin. Isang magandang layunin yan. Gawin natin itong practical. Ang isang hakbang ay ang pagpapatuloy ng regular na pag-aral ng Biblia. Pagdalo sa mga pulong. Informal na pagbabahagi ng iyong natututuhan. Ang isa pang hakbang ay kapag handa ka na, maaari nating ipaalam sa mga elder, at mabait silang makikipag-usap sa iyo upang tulungan kang sumulong. Evans. Saji, maganda yan. Godwin. Napakahusay ng iyong pagunlad, Evans. Ipagpatuloy mo lang. Natutuwa si Jehovah sa pagsisikap mo. Sa susunod, maaari nating repasuhin kung paano ka sumusulong patungo sa layuning ito at tingnan kung ano ang kailangan mo. XT hakbang na maaari mong gawin. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Tinulungan na mamamahayag ang estudyante na magtakda na malinaw na layunin. Tinukoy niya ang mga praktikal na hakbang upang maabot ang layuning iyon. Ihinikayat ang estudyante na ipahayag ang kanyang sarili. Nagbigay ang mamamahayag na mainit na komendasyon para sa pagunlad. Ang talakayan ay simple, nakatuon, at nakapagpapasigla. Pambuhay bilang MGL Kristiyano. Para Essay Linggo na Mayo 18 tandang bawas 24, 2026. Hinihiling sa atin na panoorin ang video, paghahanda sa sakuna, asahan ang hindi inaasahan. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tanong 1. Ano ang unang naramdaman ng mga kapatid tungkol sa paghahanda sa sakuna? Sagot. Sa una ay hindi naramdaman ng mga kapatid na napakahalaga nito. Ang ilan ay nadama na malamang na hindi sila maapektuhan ng mga sakuna, kaya hindi sila lubos na naudyukan na maghanda. Maharing inisip ng iba na ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang sa ibang pagkakataon, kaysa sa isang bagay na apurahan. Tanong 2. Anong mga praktikal na hakbang ang kanilang ginawa upang maghanda? Sagot. Gumawa sila ng mga praktikal na hakbang tulad ng paghahanda ng mga emergency kit na may pagkain, tubig, at mahahalagang supply. Gumawa rin sila ng mga plano para sa mga emergency ng pamilya, tumukoy ng mga ligtas na lugar, at sumunod sa gabay ng organisasyon kung paano maging handa sa mga sakuna. Ang ilan ay nanatiling may alam tungkol sa mga posibleng panganib sa kanilang lugar. Tanong 3. Paano pinagpala ni Jehovah ang kanilang mga pagsisikap na maghanda para sa isang sakuna? Sagot. Pinagpala ni Jehovah ang kanilang mga pagsisikap sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na manatiling ligtas at kalmado nang maganap ang sakuna. Dahil handa sila, mabilis at matalino silang nakakilos. Naranasan din nila ang suporta mula sa kapatiran, na nagpapakita ng pangangalaga ni Jehovah sa pamamagitan ng organisasyon. Tanong 4. Ano ang natutunan nila mula sa kanilang karanasan? Sagot. Natutunan nila na ang paghahanda sa sakuna ay napakahalaga at hindi dapat ipagwalang bahala. Nakita nila ang kahalagahan ng pagsunod sa direksyon mula sa organisasyon ni Jehovah at pagiging handa ng maaga. Pinatibay din nito ang kanilang tiwala kay Jehovah, dahil alam nilang nagmamalasakit siya sa mga nakikinig at naghahanda. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo na Mayo 18 tandang bawas 24, 2026. MGL Aralin 86 at 87. MGL Aralin 86 inibuhay ni Jesus Esay Lazaro. Tanong 1. Isalaysay ang kwento kung paano binuhay muli si Lazaro. Sagot. Nagkasakit ng maluba si Lazaro at ang kanyang mga kapatid na babae, sina Maria at Marta, ay nagpadala ng mensahe kay Jesus. Ngunit naghintay si Jesus ng 2 pang araw bago pumunta sa Betanya. Pagdating niya, 4 na araw ng patay at nakalibing si Lazaro. Nakilala ni Marta si Jesus at ipinahayag ang kanyang pananampalataya na mabubuhay muli si Lazaro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay muli at ang buhay." Nang dumating si Maria, siya ay umiyak, at si Jesus ay labis na naantig at umiyak din dahil mahal niya si Lazaro at ang kanyang pamilya. Pumunta si Jesus sa libingan at sinabihan ang mga tao na alisin ang bato. Pagkatapos ay nanalangin siya kay Jehovah at sumigaw ng malakas, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas si Lazaro na buhay, na nababalot pa rin ng mga telang libing. Sinabihan sila ni Jesus na palayain siya. Ipinakita ng himalang ito ang dakilang kapangyarihan ni Jesus at nagudyok sa maraming tao na manampalataya sa kanya. Tanong 2.
Ano ang gustong gawin ng mga Parisyo nang marinig nila ang tungkol kay Lazaro? Sagot. Nang marinig ng mga Parisyo ang tungkol sa pagkabuhay muli ni Lazaro, naging determinado silang patayin sina Jesus at Lazaro. Sa halip na tanggapin ang himalang ito, pinatigas nila ang kanilang mga puso. Nakipagtulungan pa nga sila kay Judas Iscariot, na pumayag na ipagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pila. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Ipinapakita ng salaysay na ito na si Jehovah ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan at lubos siyang nagmamalasakit sa pagdurusa ng tao. Sa pamamagitan ni Jesus, nagpakita si Jehovah ng habag at nagbigay ng malinaw na pag-asa ng pagkabuhay muli para sa mga namatay. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Ang isang mahalagang aral ay ang pagkakaroon na matibay na pananampalataya sa mga pangako ni Jehovah, kahit na sa napakahirap na mga sitwasyon. Itinuturo rin nito ang kahalagahan ng habag, tulad ng ipinakita ni Jesus ang matinding empatya sa mga nagdadalamhati. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, mahalagang aliwin ang isa't isa at palakasin ang pag-asa sa pagkabuhay muli. Sa kongregasyon, ang pagpapakita ng empatya at suporta sa mga nagdadalamhati ay sumasalamin sa pag-ibig ni Jehovah. Sa ministeryo sa larangan, magagamit ang salaysay na ito upang tulungan ang iba na maunawaan ang pag-asa ng pagkabuhay muli at ang kapangyarihan ni Jehovah na buhayin muli ang mga patay. Aralin 87 Huling Hapunan ni Jesus. Tanong 1. Ano ang ipinangako ni Jesus sa mga apostol? Sagot. Ipinangako ni Jesus sa mga apostol na sila ay magiging mga hari kasama niya sa langit. Tiniyak din niya sa kanila na sila ay kanyang mga kaibigan at ibabahagi niya sa kanila ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Tanong 2. Anong mahahalagang aral ang itinuro ni Jesus sa mga apostol noong huling hapunan niya kasama nila? Sagot. Itinuro sa kanila ni Jesus ang ilang mahahalagang aral. Ipinakita niya na ang tunay na kadakilaan ay nagmumula sa pagiging mapagpakumbaba at handang maglingkod sa iba, hindi sa paghahanap ng kahalagahan. Itinuro rin niya sa kanila na dapat nilang mahalin ang isa't isa tulad ng pagmamahal niya sa kanila, at ang pag-ibig na ito ang magpapakilala sa kanila bilang kanyang mga tunay na alagad. Tinulungan din niya silang maunawaan ang kahulugan ng tinapay at alak bilang mga simbolo ng kanyang katawan at dugo na ibinigay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Itinuturo ng salaysay na ito na pinahahalagahan ni Jehovah ang kapakumbabaan, pag-ibig, at pagkakaisa sa gitna ng kanyang mga lingkod. Ipinapakita rin nito na gumawa si Jehovah ng mga paglalaan sa pamamagitan ng hay ni Jesus upang ang mga kasalanan ay mapatawad at ang mga tapat ay makatanggap ng pag-asa na mabuhay kasama niya. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Natututuhan natin ang kahalagahan ng kapakumbabaan, pag-ibig, at pagkakaisa sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Sa halip na maghangad ng katanyagan, dapat tayong maging handang maglingkod sa iba. Natututo rin tayong magpakita na matinding pag-ibig sa gitna ng mga kapananampalataya, gaya ng inutos ni Jesus. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, maaaring magpakita ang mga miyembro ng pagmamahal, paggalang, at kapakumbabaan sa isa't isa. Sa kongregasyon, ang pagkakaisa at kooperasyon ay nakakatulong na mapanatili ang kapayapaan at mapalakas ang pagsamba. Sa ministeryo sa larangan, ang pagpapakita ng pag-ibig at kabaitan ay nakakatulong na makilala tayo bilang mga tunay na alagad ni Kristo at ginagawang mas kaakit-akit ang ating mensahe sa iba. Salamat sa panonood.